Ipinasasauli ng Finance Department sa Bureau of Treasury ang halos 70 bilyong pisong pondong hindi nagamit ng PhilHealth para magamit sa unprogrammed appropriations. Ang tanong ng ilang grupo, bakit di ibaba ang singil ng PhilHealth o dagdagan ang benepisyo? Nakatutok si Mariz Umali. Sa dami ng mga pasyenteng umaasa sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para sa kanilang pagpapagamot, lumabas na may sobrang pondo umano ang ahensya na aabot sa 89.9 billion pesos, perang hindi nagamit mula sa subsidy ng gobyerno. Ang pondong ito pinasasauli ng Department of Finance sa Bureau of Treasury sa bisa ng inilabas nilang Department Circular 003-2024. Alinsunod daw ito sa General Appropriations Act for 2024 para mapondohan ang mga unprogrammed appropriations o yung proyektong aprobado na pero hindi pa tukoy kung saan kukunin ang pera para sa mga ito. Inalmahan ito ng ilang health reform at anti-corruption advocate at budget analyst. Binilate ang Universal Healthcare Act na pag may sobra daw po ay dapat po pababain ng premium and expand ng benefits. Hindi nyo pwede po siyang ilagay kahit saan. Maling-mali yung ginagawa nila ngayon. Very disappointing nga kasi yung kukuhanin pa nilang pondo is the subsidy, which is supposed to cover the premium of yung mga kababayan nating mahihirap. Noong Mayo, niremit ng PhilHealth ang unang tranche na 20 billion pesos at nakatakdang isauli ang natitirang halaga hanggang sa May 2025. Nakakaiyak kong isipin, ang dami hong mga mahihirap na Pilipino ang nag-iipon para makabayad ng kanilang premium. Tapos malalaman mo may excess funds pala ng PhilHealth na 90 billion. Tapos ilalagay lang doon sa unprogrammed funds or appropriation ng ating mga legislators. Nasa naman ho ang puso ninyo? Nakatakdang mag-file ng kaso sa Korte Suprema ang grupo ni na Dr. Liachon at Professor Magno ngayong linggo para questionin ang constitutionality ng hakbang na ito ng Department of Finance. Tugon ng PhilHealth, sumusunod lang daw sila sa batas. Hindi rin daw sila nagkukulang sa serbisyo sa lahat ng mga miyembro nito. Ito'y pagsunod sa General Appropriations Act of 2024. Hindi kailanman maaapektuhan ng nasabi pong transfer. No? Ito pong ating operations, hindi po maaapektuhan yung pagbabayad natin ng claims, hindi po maaapektuhan yung mga benepisyo na ia-avail ng mga miyembro. Hindi rin daw galing sa kontribusyon ng mga miyembro ang sumobrang pondo kundi sa subsidy ng gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi ng Finance Department na ang paggamit sa natutulog na pondo ay mas praktikal kaysa sa pangungutang o pagdaragdag ng buwis. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.